Kasama po natin ang Commissioner ng Bureau of Customs, nakatatalaga lamang si Commissioner Ariel Nepomuceno. Pero habang inaantay natin siya, sa mga nakatutok sa atin ngayon, hindi na po bago si Commissioner dyan po sa BOC dahil nagsilbi na rin po siya bilang Deputy Commissioner for Enforcement Group from 2013 until 2017 at naging Assistant Commissioner for Post-Clearance Audit Group na rin po from 2017 at 2018. At ngayon, nasa linya na po ang bagong talagang Commissioner ng Customs, Sir Ariel Nepomuceno. Commissioner, good morning po. Ma'am DJ, Sir Ted, kung nandiyan na, good morning din po. Good morning po. Thank you for being on the show, sir. At salamat po sa pagpayag sa panayam dito po sa aming programa. Thank you rin po. Yes po, Commissioner, unahin na po natin ito pong inilabas po ninyo na Landmark Anti-Conflict of Interest Policy dyan po sa BOC. Ibinigay nyo po yan July 10. Ayon po dito sa memo, mahigpit pong pinagbabawalan ang lahat ng opisyal at empleyado ng BOC ng pagkakaroon po ng kahit anong involvement, direkta man o hindi, sa customs brokerage operations. Gusto lang po muna naming malaman siguro, ano pong nagtulak sa inyo para maglabas ng ganitong klaseng polisiya? Sa pag-upo nyo po ba noon sa customs, may particular incident or datos para po ilabas po agad itong memo na ito? Tama po kayo. Actually, bago pa ako bumalik sa BOC, may mga narinig po tayo, mga reklamo po among the stakeholders. Kasama na rin po yung reklamo sa mga warehouses. So, minabuti po natin na dapat tigilan na po talaga yan. So, alam naman po natin, nangyayari naman po talaga yan. Kaya lang, very basic naman kasi pag tayo ay regulator, kasama ako doon, siyempre kasama na ako ngayon dyan. Pag tayo ay regulator, ibig sabihin kawani ka ng isang ahensya ng pamahalaan, very basic naman po talaga for decency sake at para walang conflict of interest, dapat naman talaga hindi rin kayo nagne-negosyo doon sa loob ng inyong ahensya. Dahil kumbaga lugi naman po yung ibang mga, in this case, mga brokers or even forwarders, halimbawa. Pero yon another story yon. So, madedehado naman po sila. Ang dulo niyan, kapag nadehado sila, pangit po yung kumbaga kompetisyon, hindi po ito magiging pagalingan, kundi maaaring maging parang ipitan. Walang laban po yung private sector sa amin kung gagawin po namin yan. Kaya very basic yun. Ngayon, pag hindi po masigla po yung sitwasyon sa loob ng bureau, sa loob ng ating mga ports, definitely may epekto po yan doon sa ating koleksyon. Yun po ang ating primary mandate. Pag ang koleksyon bumaba, mangungutang na naman po bansa, ayoko po maging kasama sa pangungutang ng bansa. Plus, ito po yung delikado. Pag tinamad po ang atin at natakot ang ating mga importers na damihan yung kanilang order, yung mga ini-stock nila dahil nga po na pressure sila o na tension sa loob ng bureau, magre-reflect po yan sa retail price. Yun po laging dulo dahil hindi po sila maka-order ng marami. Magiging mas mataas yung presyo ng kanilang mga binibili o ini-stock. Magre-reflect po yan sa dulo sa ating mga mamayan. Mahihirapan na naman po tayo sa presyo, magulo na naman po yan. Kaya talaga pong kinakailangan po natin gawin yun. Uy, naku, sigurado. Sabi ng mga stakeholders, salamat naman po, Commissioner. Pero, syempre, memo is there, pero yung implementation, pati yung pag-monitor po doon sa mga kawani talaga, na talagang dami po niyan, even yung matataas na opisyales kung sakali man, paano pong magiging monitoring nyo at anong magiging sanction kung may mahuli na hindi susunod po dito sa memo na ito? Kompleto naman po yung batas. Idinidikit naman po namin bukod sa memo po mismo na ginawa ko. Meron naman po mga civil service rules. Klaro naman po lahat yan. Gagamitin po natin yan from administrative suspension at kung magkakaroon po ng criminal liability. Gagawin po natin yan. Ngayon ako naman po, wala po akong pag-uusga sa aking mga kasamaan. Ako'y miyembro na po ngayon ng BOC from Civil Defense. Nilipat po ako dito. Siyempre, gusto ko rin naman po maging very fair. Meron lagi tayong due process. Subalit ang unang-una, yung fair warning na tinatawag. In-announce ko naman po na paulit-ulit sa lahat ng pagkakataon mula sa flag ceremony, sa mga meetings. Wala naman po yung para ako lang po magaling, hindi naman po ganon. Nagkataon lang po, ako po yung napagtiwalaan pong gawin po itong mahirap na trabaho na to. Paulit-ulit po yon. Ngayon, maasahan po ng lahat, lalo na aking mga kasama, kung ano po yung ginawa ko ng unang araw, hanggang ako ay maalis o umalis dito sa bureau, yan din naman po ang gagawin ko. Huwag na kami maghulaan. Ano po yung mga yan? Malinaw lagi yung dapat nating tamang gawin. Pangalawa, yung susunod,
magpapasalamat po ako on behalf of the Republic, kumbaga sa mga communities natin. Pero yung mga nagbo-volunteer naman na wag sumunod, wala po ako magagawa doon. Napakarami pong pwedeng gamitin again na administrative sanctions at criminal sanctions. Gagamitin po natin yun. So in this case, pinapatutukan po natin sa available investigative units natin sa loob po muna na tingnan po talaga ng todo-todo po itong inuutos ko po na ito. And this is for everyone, mula sa baba hanggang sa higher officials dyan nga po. Yes po. Sir, may binanggit kayo, narinig ko, sabi nyo, merong resistance dun sa ibang kawani ng BOC dito po sa inilabas ninyong memo. Pwede po ba naming malaman kung paano po yun nakarating sa inyo? Lumapit po ba sa inyo ito pong mga against dito sa memo na nilabas ninyo? Ganito po, siyempre, alam niyo naman dyan, kung meron chismis capital ng bansa, isa po yung aming ahensya. Hanggang mabago po na. Ganun po talaga. So, inaasahan ko naman po yan. May maraming pong natuwa. Yun naman po ang totoo niyan. Even sa mga hanay po ng aming DOC employees and officials, marami naman pong natuwa. Subalit, nakatanggap din po ako ng feedback dun po sa aking mga pinagkakatiwalaan na of course, may mga maapektuhan naman po talaga. Pasensya na, siyempre, ganun po talaga na masasagasaan yung kanilang mga dati na pong kumbaga sistema na yun nga po, nagbo-broker, hindi po maganda po talaga. Kaya pinatitigil po natin yan. So wala naman pong formal report, hanggang level lang po ng unofficial feedbacks. Pero ako naman po kasi, kahit unofficial feedbacks, kahit po ano naman yan, basta gagawin po natin yung tama. Okay. Nabanggit po dito sa memo, sir, hindi lang basta involvement bilang may-ari o empleyado. Bawal din yung pagiging stockholder, partner, consultant, advisor, ganun siya kalawak. And even yung mga nagkaroon na ng koneksyon sa mga brokerage, kailangan mag-submit din po ng affidavit. Dito po sa gagawin nyo nga po na paghihigpit, ilang araw po ang ibibigay nyo dun sa mga may involvement pa para to finally iiwan na nila yung kanilang posisyon or pagkakaugnay dito sa mga firms na ito. Ilang araw po ang ibibigay nyo sa kanila para makasunod sa memo na ito? Ako po, ang instinct ko, yung hindi naman po, parang 30 days po, kumbaga parehas na po yun. Ang dahilan ko naman po dyan, dahil alam niyo naman lahat ng pagbabago kahit anong organisasyon, kailangan naman po merong transition. Naunawaan ko naman po, maaaring yung mga gumawa na po niyan, in transit na po yung kanilang mga naging transaction. Again, mali po yun, pero para lang po wag masyadong masaktan po yung bulsa ng mga namuhunan para hindi ko naman po papatayin basta-basta yung mga negosyo o yung mga masasagasaang interest. Sa paniniwala ko naman 30 days after this memo has been issued, parehas na po yun kasi nakarating na po yung mga kargamento, usually naman po yan. Mahaba na po yung 30 days. Nakarating na po sa mga ports, na-i-release na po yan. Then end of business na po talaga. Ngayon, alam ko naman, may mga susubok pa rin na mag-layer. Alam niyo na, hindi po direktang nakapangalan sa kanila o hindi po sila direktang nagmamarket ng broker. Siyempre magle-layer. Pero at least magiging mas mahirap na po yung cat and mouse natin. Magiging mas mahirap na po sa mga gusto pa rin maging broker. Hindi na po ganun kadali. Ang pangit po kasi yung very open na parang normal lang po sa aming mga kawani ng pamahalaan na gawin po yung ganung negosyo. Hindi po maganda. Sir, anong ibig sabihin niyo po dun sa meron pang in transit? Paano po yun? Hahayaan niyo po yung ibang may mga transactions na to go with it? Patapusin lahat yon? Or within the 30 days kaya may in transit or dapat wala na po kayong connection dyan? Paano po yun? After 30 days po, within 30 days dapat masubmit na po sa amin yung kanilang mga hinihingi po namin dokumento, yung kanilang pong certification, kung meron silang mga vested interest and so on so forth. So documentations, profiling po kami. Kasi hindi po pwedeng day one. Of course, bawal na po sila. Effective na po yun. So bali yung kanilang submission, hindi naman po, ang realidad naman po, hindi naman po in 24 hours po yan. And then, iniingatan ko rin naman po kahit paano po. Dahil meron pong outside party, kunwari, kayo po ma'am ang nag-i-import, kumausap po kayo, yun nga, taga-BOC na sa tingin nyo, dahil taga-loob kami, may advantage kayo, maaaring makakatipid or makakagawa po ng kalokohan,
tinitingnan ko rin pong, of course, it takes two to tango. Kaya lang po yung mga mababait naman po na importers o mga negosyante na wala naman pong magawa, kundi, alam niyo po, sasabay sa agos, madodoble naman po ang parusa ninyo kapag kayo po yung mismong kargamento niyo po ang tinamaan. Wag lang po, of course, wag lang po may misdeclaration, ibang kaso po yun. Wag lang po meron pong misclassification, smuggling po yan. Ang sinasabi ko po na within 30 days, siyempre parating naman na po yung mga kargamento niyo, nandiyan na. Mari nakapagbayad na po kayo sa mga brokers ninyo. Pero definitely within 30 days, I expect submissions, profiling, and then compliance. On the 31st day, iba na po kwento natin po nun. Sir, paano rin yung monitoring nyo? Kasi pinagsasubmit nyo rin po ng affidavit kung hindi man sila involved. Pero kung may kamag-anak sila hanggang 4th civil degree na posibleng may kaugnayan sa brokerage, paano po yung magiging monitoring nyo doon? Paano kung may mga hindi mag-declare, magsinungaling? Medyo mahirap yun yung hanggang 4th degree po. Mahirap po talaga. Kailangan ho natin gawin yan. I'm hoping magawa naman namin sa lalong mas madaling panahon. Pero ang aasahan po ito, sa combination na po ito sa ngayon, of course, ng aming intelligence group. Ako naman po nagbit-bit dun sa bagong intelligence director at ang bagong intelligence group deputy commissioner naman ay kaibigan ko naman. Sa tingin ko maasahan ko naman po sila. So sila po yung unang asahan natin internal. External naman po kung kinakailangan. Kaya nga kahapon ay bisita ko po si General Torre. Ito ay malinaw naman na mensahe na ika nga ay women business. So kung kinakailangan ko mag-external assistance, kagaya po ng CIDG, nandun po si General Macapas din ng CIDG, hingi po ako ng tulong sa kanila kung hindi po namin kakayanin on our own. Siyempre po, alam niyo naman, prangkahan, mga Pilipino tayo, minsan nakakahiya pagkasamaan mo yung mismong maiipit, yung mga ganun po ba. So kapag kailangan ng external support, may commitment naman po sa akin ng CIDG. Ang SEC, makukuha po natin yan. Oo. Again, intelligence gathering plus yung other agencies, makukuha po natin suporta niyan. It might take a while, but definitely, kapag naman po ang intention natin ay dire-diretso, patagalan po tayo. Palagay ko hindi naman po pwedeng mas silang tumagal. Ganun naman po yan. Oo. Sir, nabanggit nyo rin po dito kahit yung mga may tapos na yung connection pero 5 years ago yung involvement, kailangan mag-submit din po sa inyo. Gaano po ka-importante yon na transparent po itong mga kawani ninyo na nagkaroon ako ng connection dito sa isang firm na to? So may epekto pa rin po kasi kung na-involve po kayo, siyempre yung relationships nandyan pa for the last 5 years. Hindi naman po kumbaga napaka-mortal sin nun, Kaya lang sa aming profiling, pag nalaman natin na ang isang brokerage ay dating pag-aari o dating consultant dyan o may involvement ng aming kawani, lalo na kung mataas kang opisyal, alam naman natin na isang bulong lang yan. Di parang baliwala naman po yung ating gustong pagbabago. Nangyari, oo. Oo, ilalagay po natin sa profile yan. Kaya naman po namin yan upang itong brokerage na to bigyan ng extra attention. Halimbawa, ito bang mga dumadaan na kargamento na dumaan dito sa ganitong brokerage na meron pong ulat na pag-amin na may-ari nito o may involvement dito ang aming kawani for the last 5 years, titingnan namin kung tama yung binabayarang buwis po nito. Kung ito naman ay mababa sa babayarang buwis, alam na po natin ibig sabihin. So makakatulong po yan sa aming tinatawag na risk management, yung profiling, upang magkaroon ng extra attention yung mga ganyang, again, hindi po napakalaking krimen na once upon a time nagkaroon po kayo ng interest dyan, babantayin po natin yan. Yun po ang paggamit ng impormasyon. Sabi niyo po kanina, Commissioner, bibigyan niyo po ng 30 araw ito pong mga kawani para ayusin lahat ng mga dokumento para makawala na dun sa kanilang connection sa brokerage. Pero after 30 days, kung meron pa ring matitigas sa mga ulo dyan na talagang hindi po mag-submit ng affidavit sa inyo o hindi gawin yung resignation o yung pagkalas dun sa mga brokerage, kayo po ba magiging transparent to air the names of these officials or ito po mga kawani na ito na hindi susunod dito po sa memo nyo? Of course, as long as nagkaroon na po ng formal investigation, lalo na kung nagkaroon ng formal cases, magiging may karapatan na po ang publiko na malaman dahil public information yan. Mauobliga tayo talaga na aminin kung sino yung mga yan. Kaya nga, again, muli, in-encourage ko yung aking mga kasamahan, tayo magkakaibigan naman. Medyo tulungan nyo lang dito. Mabait po ako. Kung mabait, kaya lang strict po tayo sa trabaho talaga. Wala po tayong magagawa dyan.
Yan po ang aking sinumpaan. Ganito po yan. Sabi ko nga, yung magbo-volunteer na tulungan ako, napakalaking pasasalamat ko po. Yung magbo-volunteer na wag pong sumabay po sa ginagawa natin pong improvements, yung transformation po nating tinatawag, sila na po ang nag-volunteer na mahirapan. Wala rin po ako magagawa doon. Commissioner, maganda umaga po. Ito pong inyong landmark na memorandum, meron na ho bang nakapag-comply nitong mga affidavit na hinihingi po ninyo? Sa ngayon po, wala pa, Kuya Ted. Pero papalopin po. Ang konting handicap ko po ngayon, hindi po alibay, konting handicap lang. Hinihintay ko lang din po yung magiging bagong Deputy Commissioner for RCMG. Nandiyan po yung legal para po mas magkaroon na po ako ng kakayanang itulak po yung aking mga iniisip at mga ginagawa ko para sa Bureau. So, the moment na pakumpleto ko yung team, makaasa po kayo na maiulat po namin yung development. Opo. Pero ipapala po natin yan. Opo, kasi po itong inyong memorandum na ito, sir, merong mga agam-agam kung meron pong makakasunod rito. Kasi kung ikaw taga-customs, tapos mag-a-affidavit ka na may connection ka sa mga firm, na may transaction sa custom, admission of fraud I mean, di ba sir, So parang inaamin mo na, kasi paglabag po yan, klaro, sa ethical standards for public officials and employees, di po ba? So meron pong agam-agam dito na talaga bang ito ay susundin nila o ito'y order lamang na nagsasabi sa inyo na umayos na kayo? Pareho po, Sir Ted. Actually, napag-usapan po namin yan. Ito po, aaminin ko po, Kuya Ted, aaminin ko po ito. Ginagawa ko po yung mga memo upang magkaroon po ako ng solid na basehan. Upang magkaroon po ng patayan kung ako po ay gagawa na po ng administrative sanction at criminal sanction. So, yun po talaga ang ginagawa ko. Kumbaga, nililay down ko yung aking mga pagiging kakampi na dokumento just in case talaga pong medyo hindi po tayo sundin dyan, gagamitin po natin yan. Napag-usapan din po natin yan. So, kaya nga mabigat po nasa balikat ng bagong intelligence team namin. Tignan natin at alam din po nila, kahapon nga po, again, hindi naman po pananakot. Isang pagpapakita lamang na meron po tayo mga ibang ahensya na pwedeng tawagin pag hindi po tayo sinunod internally. Opo, yun nga po, kasi hindi ho may tatago itong katotohanan dyan sa aduana. Ito pong involvement mismo ng mismo ho matataas na opisyal, sila na mismo ho ang may brokerage firm na pinatatakbo dyan. So sir, sa ngayon po, as we speak, meron ho bang natira dyan na mga opisyal na meron pa rin pong brokerage firm, sir, ngayon? I mean, as in, hindi mo may tatanggi na, direktamente talaga, may pag-aari, either pamilya nila o kamag-anak nila? Yun po ang ulat sa akin sa, of course, informal po. Sabi ko nga, parang chismis clever pa lang po ako ngayon. Nakakadalawang linggo pa lang po tayo ngayon. Subalit mas minabuti ko pong huwag hintayin po yung official report. Baka magtagal po yan. Hindi pa po kontrola po yung buong sitwasyon. Aksyonan na po natin. Sana nga po, mali ako. Wala naman po pala. Di okay lang, napahiya ako. Pero, alam naman po natin meron. So, ganito naman po, Kuya Ted, isang aspeto. Kung nakikinig naman po yung ating mga importers, or brokers, na mga ibang brokers. Di ba, ba't pa sila ririsko na pangatawanan na magpa-broker sila doon sa alam naman nilang tinutugis ko? Maganap na sila ng mga normal na broker. So, ba't pa sila ririsko? At gagarantiyahan ko naman sila, mamomonitor po natin. Pag nagkakaroon po ng advantage po yung mga dati po na naiulat ng mga broker, interest or firms, na mga naiulat na hawak po ng ating mga opisyal o empleyado. Gumawi na po sila sa safe. So, isang aspeto rin po yun. Opo. Sige po. Ako ho, kasi nga, sabi nga, dapat bigyan po kayo ngayon ng pakakataon po, to really prove your worth, dito po sa inyong mga... Kasi po, kakaiba ito, ngayon lang po nangyari ito, and we sincerely appreciate it na finally, mukhang meron na po talagang gustong magandang pagbabago dyan sa aduana kasi nga po talamak na po ang usap-usapan dyan. Kakapalan na po ng mukha ng iba dyan, na talagang sila na ho ang mismong broker na, yung mga official mismo dyan sa customs. Ngayon po, Commissioner, sino ho ba ang kumausap po sa inyo
para po kayo kumbinsihin kung kayo po'y kinumbinsi pa na bumalik sa customs? Sino ho mismo? Kuya Ted, si Presidente po mismo eh. Actually, busy po ako talaga sa Office of Civil Defense. Pero pagkakaroon po ng kumbagay alugan na mayroong mga bali-balita na mapapalitan ng commissioner, simula pa lang po kay Com Yogi, dito kay Com Rubio, lagi naman po akong parang iniisip na papalit. Lahat po ng mga nasa paligid po. Until nung mag-oath taking po ako, doon lang po kami talaga nagkita ni Presidente at yun nga po, kumbaga, nahiya nga po dahil naka-jacket lang po ako. Hindi ko naman po alam mag-oath taking at uutusan po tayo. At malinaw naman po yung utos niya na good governance at collection. Okay. Sir Ted, baka pwede ko lang humbanggitin para po yung pagkakataon po ito, marami po nakikinig sa inyo lagi. Ang ginagawa po natin, may lista po ako talaga ng mga, kumbaga, kaya namang gawin pag ginusto. Mga 2 po siguro yan, di bababa. Halimbawa, yung nakita niyo naman po sa warehouses, wag pong abusuhin yung pagsugod dyan. Ano? Pangalawa, ito nga po, bawal po yung mga empleyado namin maging broker. May lista po ako niyan. Halimbawa, this week naman po, kung kayo ay magpapa-accredit na sa BOC, dapat ang validity niyan, for example, 3 years na. Total, hindi naman po yan revenue generating item po namin. At taon-taon, mahirap naman po yung taon-taon, pinoproblema po kami ng mga negosyante. Basta po wala silang kaso ng smuggling. Ano po? Yes. So dapat yung mga ganun po, ibigay na po natin yung paano magiging mas madali po ang buhay ng ating mga importers. Yung mga ganun pong maliliit pero malaking reforma ang impact po. Gagawin po natin yung sabay-sabay po. Yung nga po ang binabanggit din, ano, ito pong accreditation na taon-taon at nagiging cause pa ho ng corruption, ano? Kasi nga taon-taon ka makikipag-arigluhan dyan. So ito ho, ibabaguhin na po ninyo na accreditation system except kung meron kang kaso ng smuggling. So ano na po ito? Effective every 3 years? Yan po ang gagawin po natin. Inutos ko this week, dapat lumabas na po yung memo tungkol dyan. Itudugtong ko lang po sa mga relevant orders before. But this week, ilalabas po natin bilang pagtugon po sa pangangailangan po natin mga kababayan. Ganito po yun eh. Napakarami pong moving parts, Sir Ted eh. Kumbaga, napaka-komplikado. Pero yung mga maliliit, pag ginusto po natin kagaya niyan, gagawin na po. Okay, sige po. So sir, ganito po, ano, yung ano ho ang marching orders sa inyo ni Presidente muna? Ano po? Sa usapin po nitong, itong talamak na agricultural smuggling, halimbawa. Generally po, talagang good governance po tayo. Sinabi ko na po paulit-ulit sa mga kasama. Kung anong ginawa ko ng unang araw hanggang umalis ako at maalis dito sa pwesto, yan din po ang gagawin natin. Unang-una po sa agricultural smuggling. Talagang double whammy po yung ating mga magsasaka dyan. Kaya makipag-usap na po ako ng ilang ulit sa Department of Agriculture kay Secretary Kiko. Tingnan po natin yung, kasi po generally pag merong, halimbawa lang, meron po mga permiso o permit, obligado na po kami sundan yan. So titingnan po natin kung meron pa po kami pwedeng pag-usapan, kung paano po maiwasan po yung pagbaha naman po ng agricultural product during, halimbawa lang po, during harvest season. Kaya ako na rin po mismo ang humingi po ng meeting. Kaya nga po, magkikita po kami ni Kasendong ni Rosendo. Tingnan ko lang, ano pa ba yung iniisip nilang di naman po namin nagagawa pero kaya namin gawin. Ako na po nagre-reach out upang kung kaya natin gawin kagad, gawin natin. Kung komplikado, pagtulong-tulungan natin. Hindi na, Kuya Ted, sabi ko nga sa kanila, hindi ko naman personal na problema itong BOC. Problema nating lahat ito eh. Dapat tulungan niyo ako rito. Opo. Mag-isa lang ako, di naman po kakayanin. Sige po. Kung mamarapatin po ninyo, kami maglalambing lamang kasi ang dami hong katanungan dito. Kasama na yung modernization, hindi matuloy-tuloy, di ba? Opo. Pwede ho ba kami maglambing? Meron ho lamang kaming mga kinakailangan pong ipatugtog na mga pansweldo po kay Chacha. Ano po, kung pwede po, dyan lang po muna kayo. Ano po, relax lang po kayo. Babalikan po namin kayo agad-agad. Please, ano po, I hope you understand. Okay? Sandali lang po. Ha? Sandali lang po, please. Alright. Salamat po sa inyo pong pasensya, Commissioner. Opo, yun lang pong laging kwento, na alam niyo ho yun, ang pagtawag ng taga-customs o maging taga-DA kapag nasa bodega na yung mga smuggled na agricultural products, ano ho, laging after the fact, kumbaga, ano ho ba problema sa ganon? Bakit hinuhuli kapag nasa Divisoria na, nasa palengke na? Oo, tama. Sometimes bago yan, maganda. Sagutin ko pa yan.
Pero nananawagan rin po, ganito po kasi. Bago na po yung meron pong anti-agricultural economic sabotage na batas. So, dati po, ang threshold po kapag nag-smuggle po ng mga gulay, ang threshold po niyan mataas-taas 10 million. Kapag mga bigas, 30 million po. Ibig sabihin, kapag yun ang value ng in-smuggle, magkakaroon po ng kaso, no bail, kulong. Subalit yung anti-agricultural economic sabotage ngayon, mas mabagsik po yan. Kaya dapat po yung aking mga kasamahan, aralin po nila to dahil ang threshold, 1 million na lang at hindi mo kinakailangan pumirma pa na bilang katibayan na ito ay kasali ka. The mere fact na dumaan yan sa puerto mo ay kasama ka na sa mga kakasuhan po. Yan po yung batas. Kaya pasensya na po, kailangan, alam ko marami nakikinig po dahil pinangingilagan po yung inyong programa. Ito po yung pagkakataon na warning po to sa ating lahat po. Sa ating lahat po, okay. Ngayon po, sa malaking pananaw po, Kuya Ted, at minumungkahi po natin na sinang-ayon na naman po ni Pangulong Bongbong na ito po talaga ang dapat nating gawin. Digital solution po talaga na integrated. Ibig sabihin, yung datos po halimbawa ng DA, yung datos po namin, sa DA, napakarami pong bureau dyan. Kung mano-mano po lagi yung ating sistema, yung permit nila, ikukumpara sa permit natin, at hindi po instant, dapat hindi po natin kayang i-override kahit turuan. Halimbawa lang po, hindi ko naman gagawin. Kahit utusan ko ng mali, halimbawa, dapat mahirap i-override ang system. Digital solution po, kailangan isabay po natin. Kahit po sa tingin ko naman po, seryoso si Sec Pico, seryoso naman din po ako. Subalit sa dati po ng ating pinoproblema, malulusutan po tayo eh. So kailangan po magkaroon talaga ng digital solution sa integration ng data ng iba't ibang EHSA. Pero matagal po to, Sir Peda. Hindi po to instant. Pero pag ginusto po natin, ika nga, may paraan naman po talaga dyan pag ginusto po natin. Opo. So yun po, kaya po nangyayari sinasabi nyo na parang sa sine po, huli nga po dumadating yung mga alagad ng batas. Yan po talaga mangyayari. Pag hindi po talaga digitalize tayo, napakahirap po talaga. Opo, kasi di ba nabinbin na naman po yung inyo pong modernization? Ano ba problema kung bakit po tayo hindi ho talaga makapag-modernize na pati ho itong mga x-ray natin nga? Kasi basically po, yan ang, di ba, para mas mabilis at kitang-kita mo na kaagad Opo, yung smuggled po na laman ng container. Combination po talaga, tama po, Sir Ted. Again, pinresent ko yun sa Pangulo, nag-usap kami. Unang-una po, yung digital payment system. Mula pa lang po sa submission ng documents, assessment, payment, digitalize po yan. 100% po. Kung yung pong gagawin 99%, naglolokohan po tayo ng delikado pa rin po yan. Then naka-integrate po yan dapat sa accreditation system, may AI na po dapat, may analytics, hanggang x-ray, dapat smart yan, nakadugtong na rin po. Ganito po naman, hindi naman to para tayo nanonood na sine na ito ay ini-invento natin. Ginagawa na po ito ng ibang bansa. Mag-a-adapt na lang po tayo. Ngayon, ba't po hindi nangyayari yan? Ayoko pong maghusga. On the technical side lang, nagkaroon po ng mahabang kaso po yung dating nanalo po way back parang 2015, 2016. Nagkaroon po yan ng injunction. So, hindi rin po dahilan yan. Again, pag kung gusto naman natin may paraan. Pero technically, yun po yung isa sa mga kadahilanan, maraming dahilan. Siyempre, yun ang technical reason ba't na-delay ngayon. Na-brief po ako ng aming mga lawyers na pwede na, kahit po nagkaroon ng injunction dati, pero may mga rulings na kaming pwedeng gamitin, na pwede na po isang tabi yun. Ibig sabihin, pwede na po tayong dumiretso sa tama pong acquisition. Gagarantiyahan ko po ang ating mga kababayan. Pipilitin ko po na matino po yung ating acquisition. Kung pwedeng napaka-transparent, gagawin po natin talaga yan. Upang mailagay na po natin yung integrated digital solution. Wala po tayong choice. Paulit-ulit lang itong problema po natin pag di natin ginawa. Okay, sige po. Ito nga po, yung katuparan na po ng digitalization at saka modernization. Sige po, sa usapin na yan, sorry po, I just have to mention this kasi nga itong smuggling ng mga mamahaling kotse, as you know, yung mga Bugatti halimbawa na naparehistro po sa LTO, may problema ho na naman sa connection nito, etc. Kayo ho ba a-action pa po ba dito sa mga nangyari na pong klarong smuggling po at pagmamaniobra ng mga
customs documents, halimbawa po nitong Bugatti issue ng certificate of payment po, klaro po na dumaan sa Batangas Port at meron mga nakapirma dito taga-customs at ang ginamit po ng certificate of payment para sa mga motorsiklo pero naiparehistro pa rin po sa LTO, etc. Nakalagay nga po doon parang spare parts eh. Nire-respeto ko po yung naging proseso nila dati. Wala naman, again, pag-uusga, open-minded po ako. Subalit, talaga pong kinakailangan kong i-reinvestigate po talaga yan. Kasi, alam niyo na, parang malaking insulto po sa ating lahat. Nakikita po natin sa kalye yung ganyan. Although tinignan ko po, nakaparada po sa loob ng Port of Manila yung 2 Bugatti. Ngayon nga lang po ako nakakita ng ganong kagandang sasakyan. Kailangan pong i-reinvestigate po natin yan. Again, wala akong pag-usga. Subalit, ako po ang magkakaroon ng final disposition. Karapatan ko naman po na tingnan muli kung ano po yung nangyari dyan. Magiging simula lamang kung ano po yung mga available na pong document na resulta po ng dating investigasyon. Simula lamang po yun. But I have the right na tingnan po muling ito. At kung sakasakali po talagang makita naman po natin at dapat may managot, gagawin po natin yun. Obligasyon po yan na gagawin po natin yun. Okay, yung pong mga nakapirma dito, no, halimbawa itong si Harold Agama, opo, ang pinakahuling balita po namin from the Port of Batangas, siya po yung Deputy Collector for, ng Pantalan ngayon po nandyan sa NAIA. Ito pong mga nasangkot po dito, meron ba tayong balita kung nasa saan na itong mga to? Pinakuko po, Sir Ted, actually, kahapon po talagang full briefing kami, nakapokus kami hanggang sa DOF ng ating paghahabol sa ating koleksyon. Pero to answer you po, meron na po sa akin mga initial reports pero marami pong gaps ako nakikita. So iti-take back din po rin natin sino nga po yung mga nakapirma. Tingnan po natin hanggang saan ang kanilang involvement or accountability. Again, i-revisit ko po yan. At the moment na magkaroon na po ako ng aking pinagtitiwala ang Deputy Commissioner na hahawak po ng legal, i-revisit po natin. Bibigyan ko naman po siguro ng minimum of 2 weeks para po bigyan po ng mas eksaktong ulat. Kasama na rin po yung, again, internal investigation po muna namin. Subalit pag sa tingin ko naman, medyo naliligaw yung aming investigation, hingin po yung tulong ng external agencies po natin. Opo. And for the record lang po, kami po natawag din dito nga para makuha pong kanyang panig dito po sa isyong ito. Bagamat ang pinakahuli ko pong hawak na dokumento nga dito from Deputy Collector for Assessment Port of Batangas, siya po na-assign sa Deputy Collector for Assessment in NAIA. No? At kami po nagbigay po din ng pagkakataon nga sana na siya makapanayam tungkol po sa isyong ito. But definitely, sir, sa kaninyo, lahat po ng mga umano ay nakapirma sa mga certificate of payment na ito o mga naging responsable sa release ng mga Bugatti na ito ay papapanugutin po ninyo? Papapaliwanagin po ninyo? Paano po? Dapat po again, depende po sa kanilang involvement. Kompleto po batas natin talaga, Sir Ted. I-apply lang natin talaga yan. Makakaasa po ang ating mga kababayan. Yan po pinangako po na gagawin po natin yan. Kapag ikaw may pananagutan, wala po tayong magagawa po dyan. Hindi ko naman po pag-aari ang BOC. So kung ano po ang nasa saad sa batas, available po, gagawin po natin yan. Kaya again, nananawagan nga ako sa ating mga kasamahan. Habang ako po yung commissioner, medyo mas behave po tayo ngayon. Okay, mas behave. Ito pong behavior ng mga dati pong ang hilig mag-raid, no? Hindi ho maitatanggi, ang dami ho talagang mga smuggled, no? O kaya mga underpayment, no, ng taxes ng mga mamahaling kotse. Ang hilig pong mag-raid dito pong mga taga-enforcement ninyo, no? At sila po'y mahilig din mag-press release. As you know, no, may mga sinalakay sila dito po sa Barangay Ugong sa Pasig, dito po sa Taguig. Opo, ang kanilang press release, no, halimbawa, 197 imported vehicles, 87 with questionable. Na-interview ko dito, ilang beses po itong si Attorney Marunilla. At sinasabi niya na questionable ho yung mga sasakyan, kesyo, subject for seizure, etc. Pero sa ngayon, tahimik na po ang customs. Saan na po napunta yung kanilang mga pinagkukuhang mga kotse dito po sa mga showroom na ito, pati po dito po sa yung pong sinarhan nila na Auto Vault dyan sa Taguig?
Ito yung sa ulat po sa akin, yung nga rin po, yun din po ang tanong ko dahil supposed to be parang sa report po ito, sa report po, Mm-mm. 43 supposed to be yung parang dapat tingnan. Hindi Mm-mm. na doon sa 43 na yun, Mm-mm. dadalawa po yung mayroong kumbaga parang kaso. No? Mm-mm. Isang bench, isang hindi ko pa alam, Porsche po ba yan o Porsche. No? Mm-mm. So, tinitingnan ko rin ho yun kung bakit yung iba. Maaaring totoo namang absuelto yung iba. No? Subalit Mm-mm. again, i-revisit po natin ito kung anong nangyari. Diba? Kung makikita po natin na medyo merong magic na nangyari, ako po makakaso po tayo. I-revisit po natin to. Kailangan ko lang po talaga yung aking bagong DepCom makatulong na sa akin para kumpleto ng team namin. I-revisit po natin to at iulat ko po sa inyo pag kinakailangan. Kasi base po sa ulat sa amin, nagkaroon na po ng ilang hearings sa ito'y Port of Manila ang nakakasakop dito. No? So nagkaroon ng hearing. Doon sa pati po yung Bugatti na dalawa, nagkaroon na pagsubok kung ito'y pwedeng i-auction, mababa daw po yung naging floor price, hindi po sila umabot sa floor price na hiningi ng Bureau. Titingnan po natin to. Bigyan niyo po ako, makarating lang po yung aking DepCom, minimum of 2 weeks pag-uulat po. Opo. Yung pong DepCom na binabanggit niyo, ano po ito? DepCom for Revenue Collection Monitoring Group? Oo, pero nandun din po kasi ang legal team po natilalim po niya. So gusto ko po sabay-sabay yung kanyang legal team at yung ating ganito po ang Deputy Commissioner for Intelligence, nakakalimutan po ng marami kahit po sa loob namin. Ang kompleto po niyan, title, dapat DepCom for Intel and Investigation. Doon po sa kanila yun. So dapat kasabay po sila, hindi lang sa Intel at Investigation, kasama yung aming legal team upang airtight at kompleto po tinatawag na CSW na required ko po sa kanila. Gusto ko lang po liwanagin po ko na talaga pong dapat habulin ng customs ang lahat ng mga nagpupuslit na mamahaling kotse nang hindi nagbabayad ng karampatang buwis. Ang issue lang po talaga dito, itong ugali po ng mga tauhan ng customs na sumasalakay. And then, nagpe-press release po na kinukumpiska yung mga auto, yung pala, eventually nakikipag-aregluhan lang din para ma-release ulit yung mga coaching ito sa kalsada, Commissioner. Kaya nga po nung unang linggo ko po, yan po ang una kong ginawang utos, pamamagitan po ng memo. Sinuspindi na po muna natin yung mga rates sa mga warehouses, yung mga ganyan po. Ang mangyayari po, hindi naman po yung ako lang magaling, kaya ako po yung leeg ko po yung nakatali rito. Ako lang ang pwedeng pumirma ngayon ng mga ganyan na utos. Hindi po natin bibitawan yung kapangyarihan ng BOC na dumalaw sa mga warehouses at mga showrooms. Kaya lang, ako lang po muna ngayon ang pwedeng pumirma dyan upang personal ko po masigurado na sa tamang dahilan at tamang resulta yung gagawin po natin. Kasi ganito po, kung pwede ko ba ipaliwanag. Sa warehouses po kasi, ang mangyayari, pag takot na takot ang mga negosyante, again, hindi yan o-order ng maraming stock. Opo. Pag hindi umorder ng maraming stock, so konti ang aming buwis at sa dulo, mahal ang retail price po natin. Opo. Yung nga po, ninyo naipaliwanag kanina. Sige po, so, ito hong si Attorney Vincent Philip Marinilla Huba na-retain? Opo. Isa rin po ang sa ngayon po kasi pagdating sa assessment, kahit ako naman po personal naghahabol pa po sa expertise po dyan. Narutin po si Maronilla at spokesperson pa rin po siya. Subalit ako rin naman po, kung kaya po ng oras ko, of course, gusto ko nga po nagpapaliwanag. Ako naman po ang responsibility sa lahat. At gumawa po ako ng deputy spokesperson, subalit kailangan niya pang masanay pa mula sa Office of Civil Defense. At tinangay ko po, magaling na abogado naman po si Atty. Chris Bendijo. So, pagtutulong-tulungan po namin ito. Okay, sige po. So, sa ngayon po ba, sir, ang tanging hinihintay na lang po ninyo ay ito pong Revenue Collection Monitoring Group para humabuo na ang team ninyo? Tama po. Okay, opo. Sige po. And then, sir, usapin po ng pressure sa inyo. Kasi hindi ho natin po yan maikakailana na napakarami pong pressure dyan. Politiko, mga grupo-grupo, sa kanya-kanyang interest dyan po sa aduana. How do you take that? Yun nga po. Nangyari naman po yan. Siyempre, again, tama po kayo doon. Subalit pinililiwanag ko po. Pagbigyan po mo nila ako sandali.
na gawin po yung aking trabaho. Yung mga, siyempre, yung mga kaibigan na humihiling na huwag tanggalin to, i-retain to. Ako naman po, hindi naman po sa unang araw sibakan na walang dahilan. Yung po mga kasamahan ko na meron po mga ninong, ninang, stay put po kayo dyan. Subalit, kinlarify ko po ito sa lahat po ng mga nagdininong-ninang. Hindi naman po ako kumbagay mayabang, hindi po. Sabi ko na lang po, for 30 days, tingnan ko yung performance sila. Kung collector yan, tingnan natin kung makakahabol. Pero kung hindi makakahabol, huwag silang magagalit. Kailangan pong gampanin yung aking responsibilidad. Papalitan po natin yung collector. Wala po ako magagawa doon. So meron po, kahit naman po ako maghahabol, hindi naman po ako expert na maging commissioner. Subalit may idea po tayo. So binibigyan po natin ng huling pagkakataon ang ating mga kasamahan na maghabol sa koleksyon at sa good governance practices. Tumabay po sila sa Agos po ngayon. At after 30 days, tingnan po natin kung tingin ko na hagip po nila yung tamang mission po nila, nakadeliver po sila yung kita po ng pamahalaan. No? So dapat pwede naman po silang pagbigyan. Subalit pag hindi po sila uubra talaga sa trabaho, hindi ko naman isasakripisyo yung sarili kong leeg dahil ako naman po masisisi. Opo. So sa ngayon po, sir, status ko po ang mga port collectors ninyo. Ano po ang inyo pong balak? O may... Meron po. Okay, go ahead. Meron po mangilan-ilan na kumbaga kita na po natin na malalaman niyo naman po, Kuya Ted, na ito talagang ICU na to, hindi na uubra. Palitan na po natin yan. No? Ito naman, depende po bawat port. Halimbawa lang po, hindi ko ginag-justify na po. May port halimbawa lang na talagang hindi nakakahit ng target. So bibisitahin ko naman po yung assumption kung ba't di niya na-hit yung target. Halimbawa, sa isang puerto, ang nakalagay sa assumption, may dadaong dyan na 10 barko. Dadalawa lang yung dumaong. Wala naman po siyang kasalanan doon. Di po ba? So, tignan po natin yung kaso ng bawat port, yung kanilang sitwasyon. Base naman po doon sa mga naging assumptions o paniniwala nung ginawa po yung mga targets na yan. Tingnan po natin. Kung kaya ko pong unawain dahil wala po sa kamay nila yung nangyari, pagbibigyan po natin yan. Subalit kung sa 10 barko, ang dumating ay 20 barko, pero ang collection mo ay kulang, iba po yun. Yung pong palubog, alam niyo na po yun, yung palubog system dito po. Sa Subic po nangyayari yan at nai-report na nga din po natin yan. Napakarami nga po talaga, Sir Ted. Kaya nga ho, pati ibang ahensya, nilapitan ko na, mag-uusap-usap po kami, kasamang Coast Guard. Ang mabuti naman po, mga personal ko po sila mga kasama nung ako nasa Office of Civil Defense. So, kumbaga, on call, hopefully, sana'y with the same dedication, with the same cooperation and support ang makuha ko po sa kanila. Dahil kung ako lang talaga suko naman ako, hindi ko naman kaya mag-isa talaga to. Opo. Ang dami pong nawala ng dilihensya ngayon dyan. Ang iba po ay mga nakaposisyon pa po na matataas at may mga koneksyon na mga malalakas, no? May paramdam ba? Kasi, sir, hindi ho biro ang inyo dyan seguridad, Commissioner. Opo. Palagay ko yung mga nakakakilala po sa akin, Sir Ted, mahihiya po magtanong. Hindi po ako, again, nagyayabang na po. Yung mga nakakakilala po sa akin talaga, mahihiya po o matatakot na pag-usapan po yung ganyan. Talaga pong, hindi ako nagyayabang po. So, balik yung mga nakakakilala sa akin. Mababastos po ako pag pinag-usapan po yan. Okay. So, dalawa lang naman po yan. Again, ako'y tumutulong po sa abot na aking makakayang ayusin po ito. Dalawa lang po yan. Either mawala po yung mga problema o ako po yung mawala. Ganun lang naman po yan talaga. Opo. Pero sa ngayon po, sir, sa ngayon, ano talaga ang pinakamabigat mong hamon, Com? Yung dalawa po talaga pero nangunguna po yung koleksyon dahil base po sa briefing po namin kahapon. Mali pa nga yung unang briefing sa akin, akala ko mas kukonti. Sa briefing po namin kahapon, maghahabol po kami ng 48 plus billion pesos. So, ang ibig sabihin yan, kung susunod ng mga buwan, mababa pa pag August, lean month yan. Ibig sabihin, sa halip na 4 na billion araw-araw ang aming koleksyon, magiging halos 5 plus billion yung aming hahabulin. So tapos marami kang kinukumpuning mga suliranin. So, mabigat po yung koleksyon dahil kailangan po natin, napakabigat po. Yung sa good governance naman po, hindi po natin magagawa ng isang araw yan. Subalit, ang kaya ko lang pong i-commit, Kuya Ted, ako at hopefully yung buong opisina ko pong direkta
makaasa po kayo na susundin po namin talaga yan. Hindi po ito pakitang gila sa unang linggo. Pipilitin ko po talaga na dire-diretso po kami hanggat magawa po namin yung, at least kung ano po yung kaya namin makuha ang pagbabago habang nandyan po ako. Opo. Yung pong inyong target collection na 48 billion, that's only for 1 month, no? For August? Hindi po, deficit po yun. Ang Deficit. target po na, deficit po yun na kailangan namin idagdag sa aming target. Ang natitira po namin target, ang ayon po sa briefing namin kapos sa DOF, maghahabol pa ho kami ng additional na 900, ano po tayo, less, ganito po. Ang target po natin for the year, originally, 958 billion adjusted na po yun. For So, sa customs only, 958 just for customs only, no? BOC lang po yan. Opo, opo. Customs. Then out of the 958 billion, di pa kami nakakakalahati. So, kalahati na po tayo ng taon. So, maghahabol pa ho kami ng mahigit sa kalahati at idadagdag po yung kulang na 48 billion. So, sa araw-araw po na 4 billion original target daily, magiging more than 5 billion daily po kami. Para mabuo namin sa dulo, ang hinahabol po natin muli, 958 billion total collection. Ang tinatarget po namin, na baka po kayanin po natin, 960 billion yung sa pag-aaral po namin, na mukhang kakayanin naman po namin. Huwag lang po magkaroon po ng napakatinding mga gera, huwag lang po gano'n. Mukhang kakayanin naman po natin mag-abot, pipilitin po natin. Yun po yung aking malaking po talaga, hinaharap po ngayon. Paano po ayusin yun? Opo. At ang inyo pong solusyon dyan para po ninyo ma-achieve yung collection target na iyan ay sa pamamagitan po ng? Ganun po. Una po yung tinatawag po, tama po kayo, yung drivers po ng pwede mag-angat ng ating koleksyon. Unang-una po, hihigpitan po natin, itatama po natin koleksyon sa langis. Alam naman po natin, balita dyan, daming dyan. Sa pag-uulat po sa amin kahapon, yung koleksyon na contribution ng langis ay nasa 60+%, 62-63% po ng total collection. Ibig sabihin, ma-improve ko lang po yan, gaganda na po yung pag-asa namin, ma-hit po yung ating target. Ang pangalawa po dyan, agricultural product. Kung pagagandahin po natin. So yun po, specific actions for specific items po tayo. Pati steel product, again, yung nababanggit nyo po, mga kotse, makita po ang problema po dyan, ang lalayo po ng mga binabayad. So, na-identify po natin specific collection improvements na dapat gawin po natin. May mga detalye po yan. At pangalawa, siyempre, again, kakambal po niyan, hindi naman mangyayari yan. Kung wala po tayo mga yung sinabi ko nga po na low-hanging fruit na reforma na dapat isabay po natin. Manong Ted, yung sa aming accreditation, mahihimatay po kayo. 9,000 po yung pending na application sa iniisip ko. Kaya di na kami umuwi ng bahay. Paano ko kaya matatapos yan? 9,000 pending applications. For accreditation, no? Mabigat. Opo. Pati yung computer natin mag-down. Well, at dyan nga po, no, that's another cause of corruption eh. Ito pong accreditation na to. Opo. Yan Kaya sinasabi nagagawin na ho natin 3 years po yung validity nun. Opo. Sige po, so ganito, no? Ngayon po may mga nanonood sa atin, nagsasabi nga na, well, doon po sa inyo pong inilabas nga na landmark na anti-conflict of interest policy ito, marami po ang nagsasabi nga na it's about time really, no? Kung bakit nga ngayon lang. So, ito ho, ngayon lang din po kami nagkaroon ng panayam po sa taga-customs mismo na naging bukas po sa ganito pong uri ng mga katanungan, and we sincerely appreciate ito pong inyong pagbibigay po ng panahon sa amin. Ano po ang inyong mensahe sa aming lahat dito na nabigyan niyo po ng pag-asa kahit papaano na bagamat siguro po sobra na ang lalim, no, ng sugat diyan sa customs, baka ho may pag-asa pang gumaling kahit papaano. Ano po ang inyong maibibigay po sa aming mensahe para ho hindi ho naman kami siguro masiraan ng loob? Opo. Sir Ted, sa ating mga babae, yung problema po ng custom, again, hindi ko po personal na problema, subalit inaako ko po na gagawin po natin yung magagawa natin. Bigyan lang po ako ng konting panahon po. Ibig sabihin, sunod-sunod naman po to within the next 60 to 90 days. Yung maliliit na reforma na malaking impact, makakaasa po kayo gagawin po natin yan. At yan po ay hindi po optics, hindi po palabas po yan.
personal po natin talagang tututukan yan. Ipinangako ko po yan kay Pangulong Bongbong. Sa laki naman ng tiwala niya, kahit nagulat po ako, gagawin po natin yan. Subalit, bigyan niyo ho kami ng pagkakataon. Pipilitin po natin. Kaya lang, yung naman po mga importers na unawaan ko po kayo, pilitin niyo rin naman pong sumabay po doon sa tama. Kasi kung kayo pa ho yung kalaban ko, inaayos ko na po yung sitwasyon ninyo, ako pang mahirapan, lalo ako mahirapan. So pumili na po kayo ng mga tamang kausap. Kunin ko rin po yung pagkakataon na to, Sir Ted, hindi po ito drama. Yung mga sinasabing okay na to kay Commissioner, sang-ayon na dito si Commissioner, lalo-lalo na nakatanggap na si Commissioner. Pwede nyo pong, hindi ko lang alam, paano nyo ako marireach out, Gustong-gusto ko pong pusasan po yung mga ganyan. Maniwala po kayo sa akin, wala po akong ino-authorize na gumawa po ng mali. Dahil hindi ko po pera yung mawawala, pera po ng bansa. Makakaasa po kayo. Okay, sige po. So, ang aming pong programa ay bukas kung sakasakali po may kinakailangan kayong anunsyo para po sa kaalaman po ng publiko at hindi po ito ang ating huling panayam, hopefully. At kami po aasa po sa inyo po mga binitiwang salita this morning. Good luck po sa inyo, sir, and Godspeed, sir. Salamat din po, Sir Ted, Ma'am DJ, at sa ating kababayan, ma'am. Salamat din po. Salamat po na marami. Mabuhay, sir. Thank you. Yan ang bagong Customs Commissioner, Ariel Nepomuceno.